Hello! Welcome sa ating talakayan. Ngayon, pag-uusapan natin ng isang kwento sa likod ng siguro pinakasikat na hapunan sa buong mundo, ang Huling Hapunan. So ano nga ba ang meron dito? Bakit ba napaka-importante nito na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin? Pero bago tayo sumisit dyan, mag-isip muna tayo sandali. Ano ba yung mga bagay na gumagawa sa isang meal na unforgettable? Yung hindi mo talaga makakalimutan, di ba? Siguro dahil sa mga kasama natin o yung pagkain mismo sobrang sarap o baka naman may malaking announcement o may isang pangyayari na nagpabago ng lahat sa gabing yon. Okay, so heto na. Ang kwento natin ay nagsisimula kay Jesus at sa kanyang 12 disipulo, yung kanyang pinaka-close na mga tagasunod. Nagsama-sama sila para sa isang napakahalagang Jewish festival, ang tinatawag na Paskwa o Passover. Ang Paskwa, para sa mga Hudyo, ay super importante. Ito yung pagdiriwang nila para alalahanin yung paglaya ng mga ninuno nila, ang mga Israelita, mula sa pagiging alipin sa Ehipto. Grabe, di ba? Isang event na humubog talaga sa kung sino sila bilang isang bansa. So isipin nyo, ang Huling Hapunan, nangyari yan sa gitna mismo ng isang celebration ng kalayaan. Dito na ngayon nagiging interesante. Ayon sa mga nakasulat, ginamit ni Jesus yung tradisyon ng Paskwa para magpakilala ng isang bago at mas malalim na ideya. Kung dati, ang inaalala ay yung paglaya sa pagkaalipin sa Ehipto, ngayon, inilipat niya yung focus. Papunta sa isang bagong klase ng kalayaan, kalayaan mula sa kasalanan. At ito raw yung bagay na malapit na niyang gawing posible para sa lahat. So ayun na nga. Dito natin makikita yung napakalaking pagbabago. Kinuha ni Jesus yung mga simbolo na dati pa nilang ginagamit sa Paskwa, pero binigyan niya ito ng upang bagong kahulugan, isang kahulugan na umiikot sa misyon niya. Imbis na alalahanin yung nakaraang event ng paglaya, ang hiling niya sa mga tagasunod niya ay alalahanin siya. Siya mismo at yung sakripisyo na gagawin niya. At ito mismo ang naging simula ng ritual na kilala natin ngayon bilang komunyon or Holy Communion. Okay, so paano niya ginawa yun? Una, kumuha siya ng tinapay. Yung tinapay na to, unleavened bread yan, yung walang pampaalsa, na tradisyonal talagang kinakain tuwing Paskwa. Pinagpira-piraso niya ito at sinabi niya, ito ay tulad ng aking katawan. Sumisimbolo ito sa katawan niyang walang kasalanan na iaalay niya para sa mga tao. Sunod, kinuha naman niya ang kopa ng alak. Sabi niya, ito naman ay sumisimbolo sa kanyang dugo, ang tanda ng isang bagong tipan. Ano ba yung bagong tipan? Well, para siyang isang bagong kasunduan o promise sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Isang pangako ng kapatawaran at basically isang fresh start sa relasyon nila sa Diyos. Pero sa gitna ng napaka-solemn at importanteng sandaling to, biglang nagbago ang lahat. May binitawang salita si Jesus na parang nagpatigil sa mundo ng lahat ng nandoon. Biglang tumaas ang tensyon. Grabe, isipin niyo marinig to, sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo na kasama ko ngayon ay ipagkakakanulo ako. Sobrang bigat, yung isa sa mga kasama niya sa mesa, isa sa mga pinagkakatiwalaan niya, yung traidor. So anong nangyari? Siyempre, gulo. Agad na puno ng pagkalito, takot at lungkot yung buong kwarto. Nagtinginan silang lahat. Sino kaya yun? At isa-isa silang nagtanong, Panginoon, ako po ba? Imagine yung feeling na yon, yung bigla kang mapapaisip, ako kaya yun? Yung pagdududa kahit sa sarili mo. At pagkapapos, matapos ituro ni Jesus kung sino yung magkakanulo sa kanya sa pamamagitan ng pag-abot ng tinapay, tumayo si Judas at umalis. At yung pagsabi na lumabas siya sa gabi, lumabas siya sa kadiliman, hindi lang yan literal. Simboliko rin yan ng madilim na plano na gagawin niya. Pero alam nyo, isa sa mga pinakakapansin-pansin na bahagi ng kwentong to ay yung naging trato ni Jesus kay Judas. Kahit alam na niya kung ano yung plano ni Judas, nagpakita pa rin siya ng pasensya. Binigyan pa rin niya ito ng pagkakataon. Ayon sa mga pag-aaral, ilang beses binigyan ni Jesus si Judas ng chance para magbago. Una, hinugasan niya ang paan ni Judas, isang gawa ng sobrang pagpapakumbaba. Pangalawa, isinama pa rin niya siya sa napakasagradong hapunan na yon. At pangatlo, binigyan pa niya ito ng isang huling tahimik na babala. Sinasabi na lahat ng to nagpapakita lang kung gaano kagusto ni Jesus na sana mailigtas pa si Judas sa gagawin niya.
At yung part na to ng kwento, madalas tinitingnan bilang isang powerful reminder. Isang paalala tungkol sa pasyensya at habag kahit para sa mga taong sa tingin natin ay sobrang laki ng pagkakamali. Pinapakita nito kung gaano kahalaga na bigyan pa rin natin ng chance yung kapwa natin na magbago. Kaya eto na, sa kabila ng lahat ng kadiliman, yung pagtataksil, yung papalapit na paghihirap, ang pinakamensahe pala ng huling hapunan para sa mga Kristiyano ay hindi lungkot, kundi pag-asa. Kaya yung komyon, isa yung pag-aalala na punong-puno ng positive meaning. So bakit nga ba ito ginagawa? Well, para maalala yung pag-ibig at sakripisyo niya. Para maramdaman natin yung kapayapaan sa puso natin. At para asahan, para mag-look forward sa ipinangako niyang pagbabalik. Basically, para sa mga gumagawa nito, ang komunyon ay isang paraan para panatilihing sariwa sa isip nila ang lahat ng mga pangakong ito. Ito ay isang moment ng pasasalamat at pag-asa. At ito yung napakagandang point. Ang huling hapunan, hindi lang ito tungkol sa pagtingin sa nakaraan. Mas mahalaga, ito ay pagtingin sa isang pangako para sa hinaharap. Kasi bago matapos ang lahat, sinabi ni Jesus na hindi na siya iinom ulit ng alak hanggang sa araw na makasama niya ulit silang lahat sa kaharian ng kanyang Ama. Yan ang pangako, isang pangako ng masayang reunion sa future na nagbigay sa kanila ng pag-asa sa gitna ng lahat ng hirap na darating. At dito talaga natin makikita yung buong kapangyarihan ng huling hapunan, di ba? Paano ang isang simpleng kainan ay naging isang napakalakas na simbolo ng pag-ibig, sakrisyo at higit sa lahat, pag-asa. Ito yung paalala na kahit sa mga pinakamadilim nating sandali, laging may pangako ng isang mas magandang bukas. At yan mismo ang dahilan kung bakit, kahit libu-libong taon na ang nakakalipas, ang isang hapunan na to ay patuloy pa ring nagbibigay inspirasyon at kahulugan sa milyon-milyong tao sa buong mundo.